nako, eto na naman tayo. Alam mo, sakit na ng ulo. Mas lalo sumakit ulo ko dito sa ano natin. Ano ba yan? Bakit ba? Ikaw naman, i-welcome mo muna sila. Welcome to the show sa ating lihim ng liham. At oras muna natin, partner. Oy, oras- 8:17 na. Ayan na nga, 8:17 ng umaga. Welcome to the show. This is Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Oo, at pero marami kang Mararamdaman. mararamdaman bukod sa mura. Ay! Mali! Mali. Oy, good morning po muna sa lahat po ng mga nasa sasakyan, nasa loob ng bahay nila, nandyan sa paligid po ng kung anumang trabaho po Correct. meron sila. Good morning po sa Good inyong morning. lahat. Kayo po ba ay napunta na sa sitwasyon na no matter what you do, parang ang tingin sa'yo nung partner mo, nung taong mahal mo is liar ka, ikaw pa Ano yung yun? sinungaling, May tawag dito, yung term na TH. tamang hinala. Yan, Napunta ka na sa ganyang sitwasyon, partner? Sa akin sila, tamang hinala talaga. Tamang hinala lagi Alam mo, sa'yo. ayan ang karamihan, kadalasan kasi, lalo na kayong mga kababaihan, Oh. no, kapag may history, ang jowa nyo, Oh. ganun talaga magiging, niya, kumbaga parang takot sa sariling multo. Kung may history. Kung may history, Oo. ha? Di ba ito, gaya ng letter sender natin, na sinabi na naman niya na meron daw history itong jowa niya. Oo, yung jowa niya. Pero Oo. siya, wala. Wala. Kaya hindi mo may maiwasan talaga na gano'n na mangyayari talaga. Kumbaga, May sariling multo. oo, takot siya kasi alam niya yung feels nun. Mm-mm. Kapag gano'n na meron kang ginagawang masama. Alam mo, ako naisip ko dyan, partner, malamang to meron tong iba eh. May ginagawang kabulastugan to. Pwede Tapos rin. alam mo yun, kaya siya tamang hinala kasi natatakot siya na baka mamaya siya yung mahuli. Kaya lagi niyang sinesecure kung nasaan yung babae, anong ginagawa, diba? Pwede rin gano'n. Pwede rin naman ding wala naman siyang ginagawa pero ayaw niya mangyari yung ginawa niya dati. Oo, Ganon. diba? Ako, sa tingin ko meron to eh. Meron? Oo, meron yan. Ako ano lang siguro dahil nga siguro Dahil manloloko yung lalaki. kaya ganun. Oo. Dala-dala niya na yan eh. Mm-mm. Kumbaga TH na talaga siya at pinaghinala. Kahit yun ang napaka-unfair naman talaga. Oo. Kasi lalo na itong si letter sender ay walang walang ginawang kasalanan. Mabait naman kasi Oo, nga wala naman totoo. talaga siyang kumbaga sa relasyon nila maganda naman at wala naman siyang ginagawang ibang hindi naman na lalaki. Oo. Kaya ang may problema dito ay itong lalaki. Alam mo, dahil nabanggit nga boyfriend nitong si Grace na yung asawa niya is laging nasa bahay lang, yan ang problema kapag walang ginagawa, walang pinagkakabisihan. Oo. While itong babae, laging nasa labas, nagtatrabaho, meron siyang ibang pinagkakabigyan ng kanyang oras, Oo. 'di ba? Tapos kapag wala ka kasing ginagawa, ang daming naglalaro sa isip mo, mga bagay Correct. na hindi mo naman dapat maisip pero naiisip mo just Oo. because hindi ka busy. Yes. 'Di ba? Ay, totoo pala. Sorry pala. Asawa pala. Akala ko jowa. Hindi, jowa pala. Jowa Hindi pa sila lang. kasal eh. Yun talaga, hindi maiwasan yan. True. Ano ba ang pinaka... Ito yung gusto ko talagang... hindi naman tayo perfecto about sa Oo. mga ganitong nangyayaring Of course. sitwasyon, no? Oo. Ano kaya ang magandang... Gusto ko malaman, dahil ang letter sender natin ay babae at siya ay, kumbaga siya yung may nasasaktan, no, sa Oo, ganitong sitwasyon. oo. Kung ikaw ang sa sitwasyon ng ating letter sender partner, paano mo ipaparamdam sa kanya o explain na dapat hindi ka nag-iisip? Ano ba yung mga magandang solusyon para dyan? Alam mo, nangyari na sa akin yun. Oo. Lahat ng gawin ko, walang, alam mo Oo. yun, pinag-iisipan ka ng ganun pa rin. masama. Oo, lumabas ka lang, kasama yung mga kaibigan mo, nag-outing lang kayo, kasi inisip niya, may ibang bumempang sa'yo. Oo, May oo, ganyan. oo, may Ang ganun. dumi ng isip. Masyadong malalim yung mga ganyang Hindi pag-iisip. malalim, partner. Oo. Madumi ang isip. Sa bagay, Oo. bukod sa madumi siya, madumi talagang isip. Oo, napaka... Sige. Alam mo, hindi ko kinaya. O paano ginawa mo? Ano ang ending? Wala, nakipaghiwalay ako. Oh. Ay, naku, nakaka-stress yung mga ganyan, ha? Hindi dapat. Kasi alam mo, dapat yung value mo bilang babae. Kapag halimbawa sa tingin mo, nade-degrade ka, kasi ikaw, i-accuse ka na bumembang ka sa iba, no? Kahit So, wala naman ka hindi. namang ginagawang masama. Huy, hindi tama yun. It's like degrading your, your pagkatao. Alam mo, Kaya dapat, alam mo kung saan ka lulugar. Nakakaano lang dito, bigla lang ako napaisip na alam mo yun, paano pag halimbawa sa punto na to, na-promote ka, tapos sasabihin sa'yo ng boyfriend mo na, siguro, ginawa mo yung boss mo, kaya na-promote. Oh my May gosh. ganun lang Grabe. pag-isip. Pero di ba nakakasira ng mood ng ganun na wala ka bang tiwala sa jowa mo? Wala ka bang tiwala sa kanya na may kakayanan siya na talaga nang ma-promote sa mga ganong sitwasyon partner, ganong senaryo. So, dito wala akong makitang mali naman talaga kay girl, no? So,
ang gusto ko lang talagang paramdam sa kanya, sabihin kay letter sender, wala na, hindi yan dapat para sa'yo. Kaso may anak sila. Wala namang problema. Di sustentuhan na lang. Oo. Ganun na lang. Kasi alam mo, napaka-importante ng mental health ng nanay, lalo na kung meron kayong jugets. Di ba? Kasi that juget will look up to you eh. Yung Yes, batang yan mag-look up sa'yo. At kawawa ang bata, lalo na. Oo. Sa ganitong sitwasyon ninyo. Oo. Deserve niya ang happy mommy. Di ba? Kung araw-araw na ginawa ng Diyos sa pinaghihinalaan ka kahit wala ka namang ginagawang masama, may epekto yan sa'yo eh. Tama Hindi ka naman. magiging masaya sa buong araw mo, tapos lagi mo na lang questionin. Parang umaga pa lang buwisit ka na. Tsaka in-explain naman niya siguro dito sa boyfriend niya na dapat pagtiwala ka. Kaso wala pa rin. Parang wala. So sa ganung sitwasyon, alam mo na yung sagot dyan sa tanong mo, na kailangan pa bang ipagpatuloy nyo para magtula sa bata lang siguro. Kasi wala habang buhay na ganyan yan. Kasi kahit wala ang ginagawang masama, swerte na nga sana itong boyfriend niya dahil napakabait nitong letter sender natin kaso wala rin binaliwala ka, pinag-isipan ka pa ng masama, ano bang dapat gawin dito? At saka partner, just to add up to that, may mga tao talaga, yan yung produkto na may mga taong nagpapatawad pero hindi pa pala totally okay. O kaya nagpatawad from a problem naging okay yung relasyon pero may lamat na. Yan yung tendency. Ang hirap laging nito. may tamang hinala. Ang pinakamerap nga nito partner, ito, di ba, may history nga tong lalaki. So, ibig sabihin, sa isang relasyon, pag may lamat na, maungkat at mag-uungkat pa rin yan kapag tumatagal ang kasamaan ninyo. Yun. So, ang nagiging pangit, ang nagiging resulta, lalo. Oo. Wala, ano bang kung tatanungin mo ako, exit ka na dyan? Exit na. Wala na, sayang. Alis na. Lalo na kaya mo naman buhayin yung junak mo dahil may trabaho ka naman. Maganda diba? naman yung trabaho mo at itong lalaki lang naman hindi talaga maganda para sa'yo. Yan, tama. Hindi mo deserve yan, bebe. Hindi mo deserve yan, Grace. No, you deserve somebody who's better than him. Or may naisip din naman akong magandang idea na gawin ng letter sender natin. Ano yan? May tinanong ba siya sa atin kung dapat ba hiwalayan niya? Ano lang daw bang dapat niyang gawin? Ayun. Yan ang magandang tanong. Ano ba ang dapat gawin? Paano mo daw malalaman kung mahal ka ng tao o kinokontrol ka na niya? Gento. Yun. Gento gagawin mo. Makinig ka mabuti sa akin. Ito, para to sa'yo, letter sender Manglalaki ka. Hoy! Ano yan? Gumanti ka. Bastos ka talaga. Tapos ngayon, dito mo malalaman ngayon kung paano magbabago ngayon yung lalaki na iparamdam mo sa kanya. Di ba? Ito, inisip mo sa akin. Hindi gagawin ko na. Di ngayon matataon niya. Ay, galawan ng lalaki yan, Jimboy. Hindi, kumbaga parang pag natauhan siya, ay, mali di nagsisi siya. Sorry Di lalo kayong nagka-problema. Doon talaga masusubukan sa isang relasyon kung talagang kaya magpatawad. Kung siya nga napatawad mo na nagloko siya, dapat kapag nagloko ngayon, patawarin ka din. Ganon. Kung hindi, di. Ngayon, kapag hindi kanya, kumbaga parang kinumpronta, kinausap at para ayusin yan, ibig sabihin, wala na siyang pakialam sa'yo. Kahit anong gawin mo sa sarili mo. O kahit anong gawin mo pa man, lalaki man, di ba? Wala na. Ang nakakatakot dyan kasi may mga yung mga lalaki na kapag ginawa mo sa kanila yung ginagawa nila sa'yo before, nagkasala ka, nawawala sila sa isip, partner, nagiging naive talaga sila. Tapos, kaya nga may mga kwento, may mga crimes of passion na tinatawag. Yung mahal na mahal ko siya, kaya nagawa ko to. Yung iba tinitegi bambam yung karelasyon nila. Paano ko pag ganun yung nangyari? Siguro naman, bago niya gawin yung pag-isipan niyo muna mabuti kung gaganti siya. Diba? Pero kung ako tatanungin yun yung advice mo Pero sa tingin ko, kasi nahimot ako dun saan sa jowa kasi alam mo, ang tao, wala sa tamang pag-iisip kahit anong pilit mong pagbabago, o ang tingin sa'yo, ibig sabihin, alam ba, ako yung letter sender, na ginagawa ko lahat para sa relasyon. Naging mabuti ako, wala akong ginagawa, hindi ako flirt, nagloko. Tapos pinag-iisipan mo ko, para matigil na ikaw, gagawin ko talaga para sa harapan mo. Di ngayon matatauhan siya. Hindi Alam ba, kung ako, masyasyak ako doon. Paano yung shock? Malandi. Hindi, parang, mali pala ako. Sorry na. Sana maging ganyan yung reaksyon. Hindi, subukan niyo muna. Hindi natin malalaman resulta kung hindi niyo gagawin Hoy! Alam mo, alam mo, isa ka pang walang tama sa pag-iisip wala sa tamang pag-iisip pala. Sa ngayon kasi yun na naiisip ko na magandang solusyon na gawin niya. Total, ayaw niyo pa naman bumitaw. Kung tatanungin niya tayo na, kailangan ko na po bang hiwalayan yung boyfriend ko at mag-focus na lang dun sa bata?
O pag tinanong tayong ganon, o sabihin ko, hiwalayan mo na. Ganon. Mm. Ngayon, ang tanong niya ay, ano pa bang magandang gawin? Yun ang aking suggestion. Ngayon, Hiwalayan mo ikaw na. ba, anong gusto mong ibigay sa Ang kanyang tanong niya ano? kasi kung paano daw ba malalaman kung mahal pa siya ng boyfriend niya or kinokontrol na siya. Oo. Alam mo, ang tunay na nagmamahal, hindi nananakit. Kapag sa Oo. tingin mo nasasakal ka na, kapag sa tingin mo below the belt na yung nararamdaman mo o yung mga sinasabi ginagawa sa'yo ng boyfriend mo, that's not pagmamahal. Kasi ang taong nagmamahal, hindi nananakit. At hindi ka dadalhin sa sitwasyon kung saan kay questionin mo kung mahal ba niya ako. Tama O naman. hindi mo hindi ka pupunta dun sa sitwasyon na mapapaisip ka, mahal niya ba ako? Kasi alam mo na yung sagot mismo. Ngayon kapag nandyan ka sa sitwasyon na yan, na napapatanong ka, mahal niya ba ako? Ibig sabihin may problema. Kasi ako palaban kasi ako partner eh. Sorry Laban. Kaya ako sinasabi ko sa kanya ito na ganun din naman eh. Pinag-iisipan ka, di totohanin mo na, magkasubo ka na. Ganun lang naman eh. Di ba? Nandun ka na sa puntong ganung sitwasyon, no choice eh. Wala ka nang no choice. Ika nga. Hoy, lagi kang may choice. Yun ang para sa akin, di ba? Kung Gantihan para sa'yo. magkasubukan. Total, kung talaga mahal mo ko, susuyin mo ko at ayusin mo ko. Ganun yan eh. Ah. Kumbaga, yun yung pinaka best solution para sa akin. Okay. O, Hindi, sa'yo sa naman akin yan eh. naman, Okay lang, ako okay to lang. eh. Oo. Madumi ako eh. Okay na? Ako para sa akin yon. Kapag kini-question mo na kung mahal ba niya ako, ibig sabihin may problema. O outbalance ka sa sarili mo eh, pag ganyan. So, ako exit ka na lang. Exit ka na lang. Kausapin mo siya ng maigi, tapos exit ka na lang. Oo. Sabihin mo na, hindi ko deserve to. I deserve somebody who's better than you are. I deserve more. More. Yun ang kumaga, mamili ka lang sa amin dalawa ni Lindsay. Yes. Kung anong susundin. Tama. Kasi iba yung gusto mong mangyari. Ikaw kasi palaban. Oo. Ako naman, Hindi bibitaw, pero gagawa ng guguluhin yung relasyon. Tapos si Lindsay, tatapusin ang relasyon. Tapos na. Wala nang sabi-sabi pa. Mamili ka na lang doon. Ha? Oo. Sige. Ay, sandali lang sa lahat po ng mga nasa radyo. Mag-sound trip po muna tayo at sana po meron po kayo napulot na kahit pa paano, option? Option. Choice? Mamili ka lang. Kasi isang sa para kay Jimbo o kay Lindsay. Ayan. Ako sa akin, dito magkakalaman sa ating Facebook Live sa mga panggapo natin nakikinig po sa radyo at gusto niyo naman mag-sound trip muna at pakipag-chat po sa amin. Pumunta kayo sa Facebook Live po namin dahil hindi pa po kami mawawala dito. At sagutin niyo kung tama ka Jimbo, ganun dapat ang gawin. Tingnan natin. Ayan ha. Sige po. Maraming salamat po and thank you very much for tuning in kanina pang alas 4 ng umaga. At mga pangga, ito na susunod na po si Sheena! Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo.